At kaugnay nga ng pagbubuga ng abo ng Bulusan ay makakausap natin si Rudy Lacson ng Feebox. Magandang tanghali po, Ginoong Lacson. Si Rafi Tima po ito at live po kayo sa Balitang Hali. Hello, magandang tanghali po sa inyo lahat. Opo, compared po dun sa mga nakaraang event na ito ng Bulusan, gaano po kalaki itong nangyari kaninang alas 11? So kanina nagkaroon tayo ng dalawang steam and ash explosion, yung 11:02 at 11:20 na nabanggit mo na. So compare sa nung May 1 sa yung nakarang explosion, mas malakas to. Kasi yung binigay na 300 to 500, initial ano lang yun, assessment. So later, umabot siya ng 1 kilometer yung taas po nung plume. So kung 1 kilometer po yung plume, gaano po kalawak yung ashfall na dinapuan nito galing Bulusan? Okay. Yung drift kasi nung hangin, pa west-southwest. So malamang, ang magkakaroon tayo ng asphalt bandang sa area ng Huban at saka part ng Irosin. Ano pong indikasyon na ganito yung ganito kalakas na pagbuga ng abo nitong Bulusan? Hindi, makikita po natin yan sa drift ng hangin saka sa taas ng So kung 1 kilometer po yan, medyo mas malayo po ang aabutin ng natin, ng asphalt natin. Meron bang indikasyon na yung susunod na mangyayari dito o event dito sa Bulusan dahil sa malakas na pagbuga ng abo nitong bulkang ito? Sa ngayon po, ang phreatic eruption po kasi hindi naman natin na pe-predict yan. So anytime po pwedeng magbuga ng abo. Base kasi po kapag nagkaroon ng mga sunod-sunod na pag-ulan, tapos magko-contact po dun sa mainit na materials natin sa ibabaw ng bunganga ng bulkan at magkaroon po ng pressure. Pag hindi na po kaya yun po yung magiging explosion, ash explosion. So ibig po sabihin, yung phreatic explosion hindi naman nangangahulugan na meron ng umaakyat na magma, kundi talagang kumbaga nalagyan na ng tubig mula sa pag-ulan yung mainit na bunganga nitong bulkan na ito. Opo, tama po kayo. So ang lang po nito, mostly kung may hazard na yung asphalt lang po. Pero yung sa magma, wala pa tayong nakikita. So, wala pa tayo sa magmatic eruption. Since nabanggit niyo po yung magma, wala naman po kayo na monitor na event doon sa baba ng bulkan, maliliit na earthquake that would indicate na meron ng magmang umaakyat? Sa ngayon po, mga nasa normal level lang naman po kasi ang Bulusan. So, ibig sabihin, wala po tayo sa time na pwede magtaas ng alert level. Nasa pa lang po, mababa pa po mga nakikita nating indication. Opo. So kahit mataas po yung pagbuga ng abo kanina, walang dapat ipag-alala? Ganun ho bang sinasabi nyo ng mga nakatira dyan sa paligid ng bulkan? Hindi naman po walang ipag-alala kasi po, magkakaroon po tayo ng asphalt. Pero yung sa magmatic po, sinasabi ko, kung magmamatic, hindi pa po mangyayari yun sa ngayon. So sa ngayon po, may posible pang masundan kaya itong phreatic explosion nito? At ano pong abiso nyo doon sa mga nakatira malapit po doon sa bulkan? Opo, posible po magkaroon pa rin ng ash explosion kasi ito po yung characteristic ng Bulusan Volcano, mga ash explosion. So ang ma-advise lang po namin, manatili po tayong huwag pumunta sa 4 kilometer permanent danger zone natin para makaiwas po sa anumang aberya o anumang pong hazard na nila. Opo, since volcanic ash po pinag-uusapan dito, kailangan na magsuot ng mask kayo mga taong... Opo, tama. Kailangan po nila takpan yung nila sa ash kasi po, yun nga po, ng panyo na medyo basa para po hindi nila malanghap yung ash po. Opo. Sige po, maraming salamat po sa inyong update. Rudy Lacson ng Feebox, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po, salamat din po.